Marshall Peak, Kabanata 4985. Pagkumpleto sa Purifying Black Ink Battleship. Kailangan nilang gumawa ng 400 Purifying Black Ink Battleships, na lahat ay nangangailangan ni Yang Kai na personal na i-seal ang Purifying Light sa loob ng mga ito at ayusin ang Universe Erase sakay. Ang silang Purifying Light ay hindi isang mahirap na gawain dahil kailangan lang niyang i-trigger ang dalawang marka sa likod ng kanyang kamay upang ilabas ang kapangyarihan ng yellow at blue crystals, pagtagpo at pagsamasamahin ang mga ito, at bumuo ng Purifying Light. Gayunpaman, ang personal na pag-aayos ng Universe Array sa bawat Purifying Black Ink Battleship ay isang malaking proyekto na tinatansya ni Yang Kai na aabutin siya ng 3 hanggang 5 taon upang makumplito sa pinakamahusay. At iyon pa lamang ang simula. Hindi na siya mapakali pagkatapos noon. Ang Purifying Light ay mauubos sa labanan, at kung ang Purifying Light ng isang Great Pass ay maubos sa hinaharap, kailangan nilang pumunta sa Blue Sky Pass para lagyan muli ito. Kahit na hindi mabilang ang yellow at blue crystals ni Yang Kai, medyo nag-aalala pa rin siya. Sa ganitong rate ng pagkonsumo, gaano man karaming yellow at blue crystal ang mayroon siya, mauubos ang mga ito. Sa panahong iyon, ano ang mangyayari sa mga tao sa Black Ink Battlefield? Baka makabalik siya sa 3,000 mundo at hanapin sina Big Brother Wang at Big Sister Lan sa Chaotic Dead Territory. Gayunpaman, hindi ito isang kagyat na bagay dahil mayroon siyang sapat na dilaw at asol na kristal para tumagal ng ilang panahon. Nagtanong din si Yang Kai tungkol kina Qingkui at Su Yingzhou, ngunit sinabi lamang ni Shu Linggang na sila ay nananatili sa Yin Yang Pass at hindi na sumama sa kanya sa pagkakataong ito. Matapos marinig na maayos na sila, panatag ang loob ni Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Shu Linggang nang hindi binanggit na gusto niyang samahan siya ni Yang Kai pabalik sa Yin Yang Pass. Kinabukasan, inutusan si Yang Kai na pumunta sa Central Square kasama si Feng Ying. Pagdating nila, nakita nila si Ding Yao na naghihintay sa kanila doon at sa tabi niya ay isang matayog na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong baluti. Ang kanyang aura ay kasing lalim ng kailaliman, at malinaw na isa rin siyang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sa paghusga sa kanyang hitsura, ang lalaking ito ay nagmula sa Great Battle Heaven. Sa likod ng mga ito ay 4 na bagong Purifying Black Ink Battleships na nakahilera sa isang hilera, lahat ay may kaparehong hugis at sukat sa mga pino ng Blue Sky Pass. Alam ni Yang Kai na ito ang Purifying Black Ink Battleships na dala nila. Matapos matagumpay na maitayo ng Blue Sky Pass ang kanilang unang Purifying Black Ink Battleship, nagpadala sila ng mensahe sa lahat ng Great Passes, na ipinapaalam sa kanila ang layunin ng Purifying Black Ink Battleships kasama ang mga blueprint na bumuo ng higit pa. Nang matanggap ng Great Passes ang mensahe, binigyan nila ito ng maraming pansin at agad nilang sinimulan ang pagpino sa sarili nilang Purifying Black Ink Battleships pagkatapos makumpirma na ang mensahe ay tumpak at tunay. Kapag tapos na sila sa paggawa ng mga battleship, ginamit nila ang Hyperspace Arrays para magpadala ng 8th grade Heaven Opening Realm Master na may natapos na Purifying Black Ink Battleship sa Blue Sky Pass. Si Yang Kai lamang ang makakatapos sa pagpipino ng mga barkong ito. Nang malapit na sila, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pagbati, Senior Ding. Bahagyang tumanggo si Ding Yao at sinabing, "Alam mo ba kung para saan ka nandito?" Tumanggo si Yang Kai. "Alam ko, mabuti." Tahimik na sinabi ni Ding Yao. Ang Purifying Black Ink Battleships ay gumawa ng malaking kontribusyon sa nakaraang labanan, at pinatunayan ang kanilang napakalaking halaga. Isa na ngayong pangunahing sandata para sa amin upang manalo sa digmaang ito laban sa Black Ink Clan, kaya kailangan mong magsumikap pa sa hinaharap. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at sinabi, "Hindi kita bibigwin." Napakagaling. Iminuwestro ni Ding Yao ang nasa katanghaliang lalaki na nasa tabi niya at sinabing, "Ito si Wei Junyang mula sa Great Battle Pass, ang aking senior brother mula sa Great Battle Heaven." Ang Great Battle Pass ay kasalukuyang nakikibahagi sa isang digmaan kasama ang Black Ink Clan Army, kaya agad niyang kailangan ang Purifying Black Ink Battleships na ito upang may handa para sa labanan. Si Wei Junyang ay mukhang solemn na at itinaas ang kanyang kamao kay Yang Kai habang mabilis na nagsasalita. "Marshal Nephew, ang kaligtasan ng 30,000 sundalo ng Great Battle Pass ay nakasalalay sa iyo." Nagmamalabi si Senior. "Gagawin ko ang aking makakaya dahil ito ang aking tungkulin," mapagpakumbaba na sabi ni Yang Kai. Dahil ang Great Battle Pass ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Black Ink Clan, hindi na natin ito maaantala pa. Pwede ko na bang simulan ngayon? Napakagaling. Mabilis na tumanggo si Wei Junyang sa kanyang ulo. "Nagdala ka na ba ng mga kakailanganing materyales?" tanong ni Yang Kai.
Nang marinig iyon, nagmamadaling naglabas si Wei Junyang ng space ring. Nandito na lahat ang mga materyales para sa Universe Array. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Inabot ni Yang Kai, kinuha ang space ring, tiningnan ito gamit ang kanyang divine sense, at tumango. Sa tingin ko ito ay sapat na. Ipapaalam ko sa iyo kung may kailangan pa ako. Pagkatapos sabihin iyon, lumipat siya sa pinakamalapit na Purifying Black Ink battleship at ginamit ang space array sa deck para mag-teleport sa cabin. Mahusay na nagawa ang Great Battle Pass sa paghahanda ng Purifying Black Ink battleships. Talaga, lahat ng maaaring itayo ay nagawa na. Ngayon, ang kulang na lang ay ang Universe Array at Purifying Light. Ito ang mga bagay na kailangang personal na idagdag ni Yang Kai. Sa sandaling pumasok si Yang Kai sa loob, bahagyang bumantong hininga si Wei Junyang at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Ding Yao. Junior brother, gaano katagal bago matapos? Ang labanan ay nagaganap sa Great Battle Pass, kaya natural na gusto niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Sagot ni Ding Yao. Hindi dapat magtagal. Kahit na ganun, hindi ako sigurado. Habang sinasabi iyon, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Feng Ying na nakatayo sa gilid. Naunawaan ni Feng Ying ang gusto ni Ding Yao at nagsalita pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni. Marahil ay makukumpleto natin ang isang Purifying Black Ink battleship sa loob ng 6 o 7 araw. Nagtaas ng kilay si Wei Junyang. Isa sa loob ng 6 o 7 araw, kaya lahat ng 4 na barko ay tatagal ng hindi hihigit sa 1 buwan. Ang 1 buwan ay hindi masyadong mahaba para sa isang labanan na maaaring tumagal ng mga dekada upang matapos, kaya kayang-kaya nilang maghintay. Pagkatapos, hinikayat ni Ding Yao. Senior Brother Wei, bakit hindi ka bumalik at magpahinga? Maaari kang bumalik upang kunin ang mga ito kapag handa na sila. Ikinaway ni Wei Junyang ang kanyang kamay. Hindi, maghihintay ako dito. Dapat akong bumalik sa Great Battle Pass kapag handa na ang mga barko. Kung makakabalik lang siya kahit saglit, mas marami siyang makakaligtas. Isa pa, hindi niya magawang magpahinga sa ganoong sandali. Dahil alam niya ang karakter ng kanyang senior brother, tumigil si Ding Yao sa pagsisikap na hikayatin siya. Sinabi ni Wei Junyang. Maaari kang pumunta kung mayroon kang gagawin. Aalis na ako kapag tapos na ang mga ito. Tumango si Ding Yao, kinuyam ang kanyang kamao, at sinabing. Mag-iingat ka, senior brother. Ibinalik ni Wei Junyang ang kilos ng walang sinasabi. Magkakilala sila sa loob ng libo-libong taon at magkasamang pumasok sa Black Ink battlefield. Ngunit mula nang dumating sila sa Black Ink battlefield, ilang beses lang silang nagkita. Pagkatapos nilang maghiwalay ngayon, walang sinasabi kung kailan sila muling magkikita, o kung magkikita pa sila. Ang ganitong sitwasyon ay hindi karaniwan sa Black Ink battlefield. Habang dahan-daang lumipas ang oras, hindi umalis si Yang Kai sa Purifying Black Ink battleship habang naghihintay sina Wei Junyang at Feng Ying sa labas. Marahil ay kumalat na ang balita sa paligid ng pass dahil may tumakbo at huminto sa harap nila makalipas ang ilang sandali. Brother Wei. Kinuyam ng bisita ang kanyang kamao at binati sila. Brother Maria. Nakilala ni Wei Junyang ang pagkakakilanlan ng lalaki at ibinalik ang pagsaludo. Ang bisita, tulad niya, ay isang army commander ng isa sa mga Great Passes, at ang kanyang pagkakakilanlan at paglilinang ay hindi mas mababa sa kanya. Nagsimula na ba? Tiningnan ni Brother Ma ang Purifying Black Ink battleship at nagtanong. Tumango si Wei Junyang sa kanyang ulo. Sinabi ni Brother Maria, papasok ako at titingnan. Habang sinasabi niya iyon, sumugod siya sa Purifying Black Ink battleship mula sa space array. Sumimangot si Wei Junyang, ngunit wala na siyang masabi pa. Sa katunayan, pagdating nila sa Blue Sky Pass, nakita na nila ang interior ng isang kompletong Purifying Black Ink battleship. Ang purong puting liwanag sa loob ay kahanga-hanga, at ang Universe Array ay mas katangi-tangi. Ang mga barkong pandigma na kanilang binisita ay mga tapos na produkto na, kaya wala sa kanila ang nasa loob ng isang semi-tapos na barkong pandigma na tulad nito. Natural lang na ma-curious sila. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Brother Ma mula sa Purifying Black Ink battleship, bahagyang tumango kay Wei Junyang, pagkatapos ay nagmamadaling umalis muli. Tila saglit lang siyang bumisita at pagkatapos ay umalis, kaya parehong hindi siya pinansin ni Wei Junyang at Feng Ying. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Tila mabilis na kumalat ang balita dahil nalaman ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa iba pang Great Passes na sinimulang kumpletuhin ni Yang Kai ang isang Purifying Black Ink battleship, kaya sunod-sunod silang tumakbo sa Central Square para tingnan. Kahit na si Wei Junyang ay may prangka na personalidad at maaaring ituring na simple ang pag-iisip,
napansin pa rin niya na may mali. Ang mga lumang fogey na ito ay nakasuot ng solemn na ngunit banayad na mga ekspresyon nang umalis sila sa barkong pandigma na parang may binabalak sila. Lumabas si Yang Kai sa purifying black ink battleship na may mapait na mukha pagkaalis ng isang ganoong bisita at tumayo sa deck habang nakatingin kay Wei Junyang. Senior Wei, hindi ako makapag-focus sa mga taong patuloy na nakakaabala sa akin. Kung magkamali ako, hindi magagamit ng mga mula sa Great Battle Pass ang Universe Array. Napataas ang kilay ni Wei Junyang sa mga salitang ito at pumunta sa deck sa isang iglap. Pagkatapos, inihayag niya, "Mula ngayon, magbabantay na ako dito. Ang sinumang maglakas loob na lumabag ay kailangang harapin ang aking galit." Nakapatay ang mukha ng lalaki habang nakatayo. Ang kanyang tono ay nagpatalsik kay Yang Kai sa malamig na pawis, kaya dali-dali niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay. Siyempre. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinulyapan niya si Feng Ying at tahimik na nagpadala ng mensahe sa kanya. Naunawaan ni Feng Ying at hindi mahahalata na tumango. Tumalikod si Yang Kai at muling pumasok sa cabin. Pagkalipas ng ilang sandali, may dumating na iba, ngunit ang nakita nila ay isang nagbabantang Wei Junyang na nakatayo sa deck na may hawak na espada. Ikinuyong ng bisita ang kanyang kamao at nakangiting sinabi, "Brother Wei, narinig ko na nagsimula na ang pagkumpleto ng mga barkong pandigma. Gusto kong tingnan ang loob. Gusto mo?" Bago pa matapos ng tao ang kanyang mga salita, hinugot ni Wei Junyang ang kanyang espada at itinutok ito sa bagong dating. "Magkakaroon ka ng pagkakataong tingnan kapag natapos na ang iyong purifying black ink battleships, ngunit sa ngayon, Great Battle. Ang PAS ay nasa isang mahirap na labanan at agarang nangangailangan ng suporta mula sa mga battleship na ito. Ito ay isang karera laban sa oras, kaya walang sino man ang mangistorbo sa proseso. Kung hindi, haharapin ng taong iyon ang buong Great Battle Pass." Natigilan ang lalaki at hindi na nagsalita pa. Gusto lang niyang tingnan ang purifying black ink battleship, hindi gawing kalaban ang Great Battle Pass. Ang mga tao mula sa Great Battle Cave Heaven ay karaniwang kumilos ng mas mabangis kaysa sa iba. Gayun din, palagi silang nananatili sa kanilang salita. Sa paghusga sa ugali ni Wei Junyang, tila sumiklab ang away kung lalabanan niya ito. Tumawa ng mahina, sinabi ng lalaki, "Brother Wei, siguradong nagmalabis ka. Gusto ko lang tingnan. Magkakaroon ka ng pagkakataong tingnan ito mamaya, ngunit hindi ngayon." Tumingin sa kanya ang lalaki saglit, bumantong hininga, at tumalikod para umalis. Sunod-sunod na dumating ang ilan pang mga tao, ngunit lahat sila ay pinigilan ni Wei Junyang at atubiling umalis. Samantala, si Zhong Liang, na tinatalakay ang mahahalagang bagay kay Liang Yulong, ay biglang nakatanggap ng mensahe. Matapos basahin ito gamit ang kanyang divine sense, galit na galit siya. Yung mga walang utang na loob na magnanakaw. Pinapayuhan sila ng Blue Sky Pass na pumunta para kumpletuhin ang kanilang purifying black ink battleships, ngunit ngayon ay sinusubukan nilang i-poach ang isa sa ating mga tao. Masyadong malayo ito. Nakaramdam ng pagkagulat sa biglaang pagsabog, nagtanong si Liang Yulong. "Brother Zong, ano ang nangyari?" Martial Pick, Kabanata 4986. Inilalagay ang kariton sa bagong kabayo. Galit na bamulong si Zhong Liang. Ginamit ng mga matandang bastard na iyon ang pag-inspeksyon sa kalahating kumpletong purifying black ink battleship bilang dahilan para makita si Yang Kai at lihim na ialok sa kanya ang lahat ng uri ng mga benepisyo. Sinusubukan nilang i-recruit siya. Matapos marinig ang nangyari, galit na galit din si Liang Yulong. Ibinagsak niya ang kamao sa mesang nasa harapan niya at pumutol. "Mga walang hiya na magnanakaw. Maglakas loob ba silang subukang samantalahin tayo?" Saglit na nag-isip si Zhong Liang, lumingon, at inutusan ang kanyang adjutant. Magpadala ng mensahe sa mga matandang bastard na iyon at sabihin sa kanila na pumunta sa conference hall. Sabihin mo lang na may pag-uusapan sa kanila ang Blue Sky Pass. Natanggap ng adjutant ang utos at mabilis na tumalikod at umalis. Samantala, tumingin si Liang Yulong kay Zhong Liang at sinabing, "Pupunta ka ba?" Napabuntong hininga si Zhong Liang. Dahil napakawalandian nila, may punto pa bang ipakita sa kanila ang paggalang? Makalipas ang isang oras, dalawang hanay ng mga upuan sa loob ng main conference hall ang napuno ng mga tao, lahat sila ay 8th grade masters mula sa iba pang grade passes. Ang eksena ay maaaring inilarawan bilang isang pagtitipon ng mga talento at isang marangyang lineup. May humigit kumulang 50 katao ang nagtipon sa loob ng bulwagan, lahat sila ay kumakatawan sa isa sa mga grade passes.
Iilan lang ang mga ito dahil maraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa iba pang Great Passes na hindi pa dumarating. Nasa kalagitnaan sila ng paggawa ng Purifying Black Ink Battleships o papunta na sila rito. Bagamat walang gaanong tao, tahimik ang bulwagan, at mayroon lamang mga divine senses na lumilipad pabalik-balik habang ang mga masters ay nag-uusap sa isa't isa. Pagkadating ng lahat, lumabas sa likod ang 4 na army commander ng Blue Sky Pass at umupo sa harapan. Ang mga nakakalat na divine senses ay huminahon, at ang grupo ay tumingin sa harap, nagtataka kung bakit sila pinatawag ng army commanders ng Blue Sky Pass dito. Dahil napag-usapan na nila ito bago pumunta dito, hindi na sila nag-aksaya ng oras pagkatapos umupo, at si Ding Yao, ang Eastern Army Commander, ay unang nagsalita. Narinig ko na marami sa inyo ang pumunta para tingnan ang Purifying. Ang Black Ink Battleship ay isinasagawa ngayon. Sa sandaling sinabi niya iyon, maraming 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang agad na naunawaan. Lahat sila ay mga matandang Zoro, kaya paanong hindi nila mapapansin na ang nakatagong inis sa likod ng tono ni Ding Yao ay dahil ang balita ng kanilang mga aksyon ay kumalat sa pandinig ng mga Army Commander ng Blue Sky Pass. Ang iba sa kanila ay hindi mapakali, ang iba ay pumikit at nagkunwaring natutulog, at ang iba ay ngumiti ngunit walang sinasabi. Walang nagsalita. Nang mapansin ang kanilang pananahimik, nagpatuloy si Ding Yao. Nabalitaan ko rin na nangako kayong lahat kay Yang Boy ng maraming benepisyo at sinusubukang i-poach siya para sa sarili ninyong Great Passes. Hinampos niya ang kamay sa mesa at umungol. Tignan mo, ito ba ay isang bagay na gagawin ng isang marangal na tao? Noong araw na nilikha ang Purifying Black Ink Battleship, ang Blue Sky Pass ay kinubkob pa rin ng Black Ink Clan, at nasa isang delikadong sitwasyon, ngunit agad pa rin kaming nagpasa ng salita sa lahat ng Great Passes at sinabi sa inyong lahat ang tungkol sa kamangha-manghang ito. Balita. Alam natin na sa Black Ink Battlefield, kung ang isa sa atin ay magdusa, lahat tayo ay magdurusa, at kung ang isa sa atin ay umunlad, tayong lahat ay uunlad. Ibinabahagi namin ang anumang mga pag-unlad at mga pakinabang na mayroon kami at hindi kailanman nag-iimbak ng mga ito mula sa iba pang Great Passes. Sa pamamagitan ng Purifying Black Ink Battleships na sumusuporta sa ating army, tayong mga tao ay hindi na malalagay sa panganib na masira ng Black Ink strength. Ito ay isang pagpapala na ipinadala ng langit para sa ating lahat. Huminto muna siya upang tumingin sa paligid ng silid bago nagpatuloy. Napatunayan ito noong nakaraang labanan. Bago dumating si Yang Kai sa Blue Sky Pass, nanganganib pa rin ang ating mga sundalo na mapinsala ng Black Ink strength, ngunit mula nang dumating siya, wala nang sino man mula sa Blue Sky Pass ang nakaranas ng Black Ink strength. Ito ay totoo lalo na mula nang ipanganak ang Purifying Black Ink Battleship. Kami ng Blue Sky Pass ay palaging bukas at tapat, ngunit paano kayong lahat? Paano mo may isip na i-recruit siya palayo sa Blue Sky Pass? Wala ka ba talagang konsensya? Kung ito ay isang normal na Heaven Opening Realm Master, sila ay natakot sa dagandong ni Ding Yao. Gayunpaman, ang mga panauhin dito ay pawang mga 8th grade masters, at walang sino man sa kanila ang natatakot sa kanya. Siyempre, marami sa kanila ang nagpapakita ng pagkakasala. Talagang hindi matuwid ang kanilang ginawa, kaya hindi nila mapabulaanan ang mga salita ni Ding Yao. Isang tao lang ang tumawa at nagsabi, "Brother Ding, huwag kang magalit. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng iba, ngunit si Yang Kai ay kabilang sa Yin Yang Cave Heaven. Bilang kanyang elder, natural na gusto ko siyang ibalik sa Yin Yang Pass. Hawak niya ang Purifying Light, na siyang tanging paraan na mayroon tayo para labanan ang Black Ink strength. Ito ang susi upang masira ang pagkapatas sa pagitan ng magkabilang lahi. Higit sa lahat, mas mapoprotektahan natin siya pagkatapos ibalik siya sa Yin Yang Pass." Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Tang Qiu mula sa Yin Yang Pass. Nilinggan ni Ding Yao ang kanyang ulo upang tingnan si Tang Qiu at walang pakialam na sinabi. Sino ang nagsabi na ang mga disipulo ng Yin Yang Cave Heaven ay dapat maglingkod sa Yin Yang Pass? Ang Blue Sky Pass ay mayroon ding mga disipulo mula sa Yin Yang Heaven, at ang mga disipulo ng aking Great Battle Cave Heaven ay naglilingkod sa Yin Yang Pass. Mula noong sinaunang panahon, kapag ang isang tao mula sa 3,000 mundo ay na-assign sa isang pass, kabilang sila sa pass na iyon. Ito ang tuntunin, at wala itong kinalaman sa Master Sect ng tao. Naunang dumating si Yang Kai sa Blue Sky Pass, kaya miyembro siya ng Blue Sky Pass, at nakarehistro na siya bilang miyembro dito. Isa pa, siya ang squad leader ng Dawn Squad ng Blue Sky Pass. Bahagyang tumango, nakipagtalo si Tang Qiu. Siyempre alam ko iyon, ngunit Brother Ding, baka mali ang iyong narinig sa akin. Ang sabi ko ngayon lang ay gusto ko siyang ibalik sa Yin Yang Pass para mas maprotektahan siya.
Tungkol naman sa kanyang military merit at sa kanyang posisyon bilang squad leader, kami sa Yin Yang Pass ay maaaring magbigay sa kanya ng kung ano ang maibibigay din sa kanya ng Blue Sky Pass. Ang mga salitang iyon ay ikinagalit ni Zhong Liang, at umungal siya. Ano ang gusto mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi siya mapoprotektahan ng Blue Sky Pass? Dahan-daang sinabi ni Tang Qiu. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, ngunit narinig ko na si Yang Kai ay isa lamang 6th grade master nang sumugod siya sa larangan ng digmaan noong nakaraang laban. Isa pa, inatake pa siya ng isang royal lord at muntik nang mawalan ng buhay. Totoo ba ito? Nagulat ang mga tao sa mga salitang ito dahil karamihan sa kanila ay hindi alam ang tungkol dito. Kahit si Tang Qiu ay alam lang ang tungkol dito dahil narinig niya si Luan na nagsasalita tungkol dito. Hindi sinasadya ni Luan na ilantad ang lahat ng ito, sinabi lamang niya kung paano nagkaroon ng mahusay na kakayahan si Yang Kai, matapang na buhay at kamatayan sa huling labanan, sumulong sa susunod na grado, at nagkaroon ng kanyang purifying light. Pakiramdam niya ay malaki ang magiging silbi niya sa hinaharap. Nang marinig ito ng karamihan mula kay Tang Qiu, labis silang naalarma. Alam ng lahat ang kahalagahan ng pag-iral ni Yang Kai. Siya lang ang maaaring gumamit ng purifying light, na siyang tanging paraan para dalisayan at alisin ang Black Ink strength. Brother Ding, totoo ba ito? May nagtanong agad. Napatulala si Ding Yao. Walang paraan upang tanggihan ito, at ang mga salita ni Tang Qiu ay tumama sa ulo. Nakaharap sa mga titig ng lahat, tumanggo lang si Ding Yao. Totoo, ngunit may natamo rin si Yang Kai mula sa sakuna. Siya ay sumulong mula sa 6th grade Heaven Opening Realm patungo sa 7th grade Heaven Opening Realm. Umiling si Tang Qiu, hindi sumang-ayon. Swerte siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya palaging suswertehin. Nakahanap siya ng pagkakataon sa krisis sa pagkakataong ito, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari? Kung siya ay naaksidente, ang mga implikasyon ay hindi maiisip. Lumingon si Zhong Liang upang tumingin sa kanya at nagtanong. Brother Tang, hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Kung ibabalik mo si Yang Kai sa Yin Yang Pass, paano mo siya paprotektahan? Sumagot si Tang Qiu. Ilalagay ko siya sa inner sanctum. Ibibigay ko sa kanya ang anumang kailangan niya at hinding-hindi ko hahayaang malagay siya sa panganib. Tumanggo si Zhong Liang. Ito ang ideya ko noon, ngunit maaaring hindi sumang-ayon ang batang iyon. Upang sabihin sa iyo ang totoo, Brother Tang, sumali siya sa labanan noong huling pagkakataon sa pamamagitan ng paglusot sa larangan ng digmaan. Ito ay isang mahalagang bagay, at hindi mahalaga kung payag siya o hindi. Sa buong panahon, ilang elite mula sa Cave Heavens and Paradises ang nagbuhos ng dugo sa Black Ink battlefield. Ilan sa kanila ang nahulog sa malawak na kawalan na ito. Para sa higit na kabutihan ng human race, lahat ay dapat magsakripisyo. Siya ang may kontrol sa purifying light, at matukoy niya ang kapalaran ng human race, kaya dapat niyang isakripisyo ang kanyang kalayaan. Ngumiti si Zhong Liang at sinabi, bakit hindi mo kausapin si Yang Kai tungkol dito at tingnan kung papayag siya? Nang marinig iyon, tumawa si Tang Qiu. Paano natin maipapaubaya sa kanya ang desisyon? Nangangahulugan ito na kung ibabalik si Yang Kai sa Yin Yang Pass, hindi na siya makakaalis sa pass sa anumang pagkakataon. Kumunat ang noo ni Zhong Liang at walang sinabi. Samantala, si Shen Tumo, na kanina patahimik, ay biglang nagsalita. Sa kanya, lahat kayo rito ay lubos na iginagalang ng mga senior. Hindi mahalaga kung ito ay ang ating seniority, lakas, o katayuan, lahat tayo ay mas mahusay kaysa sa kanya. Gayunpaman kami, ang mga nakatatanda, ay inilalagay ngayon ang pag-asa para sa aming buong lahi sa kanyang mga balikat. Hindi mo ba iniisip na masyadong malupit iyon? Natahimik ang mga tao, at sumimangot si Tang Qiu. Nagpatuloy si Shen Tumo. Ang kinabukasan ng human race ay hindi maaaring umasa sa isang tao lamang. Sa loob ng hindi mabilang na taon, gustong lusubin at sakupin ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, ngunit pinipigilan pa rin natin sila sa mismong Black Ink battlefield na ito. Ano ang ginawa natin sa nakaraan noong walang purifying light? Tumalikod na lang ba tayo at hinayaan ang Black Ink Clan na atakihin tayo ng walang parusa? Ano ang gagawin natin ng walang purifying light sa hinaharap? Wala na ba tayong paraan para labanan ang Black Ink Clan ng walang ganoong paraan? Sa aking opinyon, maaari tayong umasa sa purifying light upang labanan ang Black Ink Clan, ngunit hindi tayo maaaring ganap na umasa dito. Brothers, huwag mong ilagay ang kariton bago ang kabayo. Nagkaroon ng katahimikan sa bulwagan habang ang lahat ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Kailangan nilang aminin na may katuturan ang mga salita ni Shen Tumo.
Nang makitang tahimik ang lahat, idinagdag ni Shen Tumo. Noong nakaraan, wala kaming Young Boy at ang kanyang Purifying Light, ngunit lahat ng Great Passes ay mahigpit na nagkakaisa. Ngunit ngayon, kayong lahat ay nakaupo dito na nagtatalo kung sino ang makakapanatili sa kanya. Hindi ba masisira ng ganitong argumento ang ating pagkakaisa? Higit pa rito, sa pagkakaalam ko, ang Purifying Light ni Yang Kai ay nangangailangan ng dalawang natatanging uri ng mga materyales na tinatawag na Yellow Crystals at Blue Crystals, na ginagawa lamang sa Chaotic Dead Territory. Hindi ko alam kung ilang Yellow at Blue Crystal ang mayroon siya, ngunit kailangan niyang i-seal ang kanyang Purifying Light sa 400 Purifying Black Ink Battleships, na napakalaking bilang. Hindi maiiwasang darating ang araw na maubusan siya ng mga mapagkukunang ito. Kapag nangyari iyon, kanino ka hihingi ng Purifying Light? Mga Yellow Crystals at Blue Crystals. Ang Chaotic Dead Territory. Ang iba ay alam lamang ang tungkol sa mga kababalaghan ng Purifying Light, ngunit hindi nila alam ang tungkol sa mga materyales na kailangan para likhain ito o ang pinagmulan ng mga materyales na iyon. Inuulit lang ni Shen Tumo ang sinabi ni Yang Kai sa kanila noon. Marami sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang agad na kumunat ang noo sa mga salitang iyon. Kung iyon ay totoo, ang Purifying Light ay hindi nauubos, at magkakaroon ng isang araw na ito ay maubos. Sa panahong iyon, babalik ang human race sa dati nilang sitwasyon. Gaya ng sinabi ni Shen Tumo, ang Purifying Light ay maaaring gamitin bilang isang tool sa labanan, ngunit hindi nila ito lubos na maaasahan. Sa Black Ink Battlefield, ang pagkakaisa ng buong human race ang susi sa pagharap sa Black Ink Clan. Talagang ilalagay nito ang kariton bago ang kabayo kung ang kanilang mga mata ay nasa Purifying Light lamang. Marshall Peak, Kabanata 4987. Dawn Battleship. May punto si Brother Shento. Bahagyang tumango ang isang tao. Kasunod nito, nagsalita ang isa pa. Pinag-isipan ng mabuti ni Brother Shento ang bagay na ito. Parang nahihiya kami. Ang mga salita ni Shen Tumo ay huminto sa maraming tao mula sa ideya ng Pocheng Yang Kai, na medyo hindi karaniwan. Hindi sila maaaring makipagtalo sa iba dahil wala silang dahilan, at ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay ay maliit. Ngayong narinig nila ang pagsusuri ni Shen Tumo sa mga kalamangan at kahinaan ng bagay na ito, naisip nilang tama siya at kinansela ang kanilang kasalukuyang mga plano. Samantala, pinagmamasdan ni Ding Yao at ng iba pa ang mga tao, kaya alam nilang ang mga salita ni Shen Tumo ay nakahikayat sa kanila at agad na gumaan ang pakiramdam. Tumingin si Zhongliang kay Tang Qiu pagkaraan ng ilang sandali at nagtanong. Ano sa palagay mo, Brother Tang? Sumimangot si Tang Qiu at sinabing. Pinipilit ko pa ring ibalik si Yang Kai sa Yin Yang Pass. Kung willing siyang bumalik sa akin. Bagamat sinabi niya iyon, hindi na kasing mapilit ang tono niya. Nakangiting nagsalita si Zhongliang. Kung tatanungin mo siya ng personal, baka hindi makatanggi ang brat na iyon. Tsaka ikaw din naman ang elder niya bakit mo siya pipilitin na magdesisyon? Sa tingin ko ay hindi na kailangan pang itanong sa kanya iyon, at sa tingin ko ay tama lang ang presensya niya sa Blue Sky Pass. Tinaas ni Tang Qiu ang kanyang kilay. Paano ito tama? Sumagot si Zhongliang. Mayroon tayong higit sa 100 Great Passes na bumubuo ng hadlang sa Black Ink Battlefield, na humaharang sa pagsalakay ng Black Ink Clan sa 3,000 worlds. Ang Blue Sky Pass ay nakaupo lang sa gitna ng barrier na ito, kaya kahit saang Great Pass kayo nanggaling, hindi gaanong nag-iiba ang distansya dito. Ngunit kung pupunta si Yang Kai sa Yin Yang Pass, mag-iiba ang sitwasyon. Malaki ang pagkakaiba ng distansya sa pagitan ng mga pass, kaya naniniwala ako na pinakamahusay na manatili siya sa Blue Sky Pass. At, kahit saang Great Pass siya naroroon, maglilingkod pa rin siya sa human race, kaya bakit mahalaga kung saang Great Pass siya kabilang? Makalipas ang isang buwan, natapos at naihatid ang 4 na Purifying Black Ink Battleships ng Great Battle Pass. Si Wei Junyang, na naghihintay sa Central Square sa buong panahon, ay nagpasalamat kay Yang Kai at inilagay ang 4 na Purifying Black Ink Battleships sa kanyang mini-Atue universe. Tapos, umalis na siya agad. Ang Great Battle Pass ay nakipag-away sa Black Ink Clan at kailangan ang Purifying Black Ink Battleships para tulungan sila sa lalong madaling panahon. Samantala, walang oras na magpahinga si Yang Kai bago ang 4 na Purifying Black Ink Battleships mula sa isa pang Great Pass ay handa na at naghihintay na matapos siya. Wala siyang ideya kung paano ito napag-usapan ng iba, ngunit sa tuwing tatapusin ni Yang Kai ang Purifying Black Ink Battleships mula sa isang pass, kailangan niyang gawin ang mga mula sa isa pa. Matapos maubos ang napakaraming supply, at lahat ng universe arrays ay inayos,
ang Purifying Black Ink battleships na puno ng Purifying Light ay inalis ng kani-kanilang mga Great Pass representative. Kapag ang Purifying Black Ink battleships ay naipasok na sa larangan ng digmaan, maaari nilang lubos na masugpo ang problema ng Black Ink strength, at kasabay nito, ang universe array sa loob ng bawat Purifying Black Ink battleship ay maaaring pahintulutan ang humans na bumalik sa kanilang mga linya ng mabilis. Ang pag-uulit sa prosesong ito araw-araw ay hindi kapani-paniwalang nakakapurol, ngunit si Yang Kai ay may slan dahil alam niyang ang pagod na dinadanas niya ngayon ay makakapagligtas sa buhay ng marami bukas. Unti-unti, nakakalimutan na rin niya ang paglipas ng panahon. Maliban sa pagpapahinga ng ilang araw matapos mapagod ang sarili, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa gitnang plaza. Halos bawat buwan, isa sa mga bisita sa Blue Sky Pass ay umaalis habang nakakaramdam ng kasiyahan. Ang Purifying Black Ink battleships na ibinalik sa Great Passes ay namulaklak na parang isang magandang bulaklak, na may Blue Sky Pass bilang tangkay nito. Sa wakas, pagkatapos na maihatid ni Yang Kai ang 4 pang barkong pandigma at makita ang mga ito kasama ang isang 8th grade master mula sa isa sa mga Great Passes, bigla niyang napagtanto na ang plaza ay walang laman. Noong nakaraan, bago niya natapos ang kanyang trabaho, may 4 na bagong Purifying Black Ink battleship na naghihintay dito para sa kanya, at matagal na siyang nasanay sa ganitong uri ng buhay, ngunit tila may kakaiba ngayon. Maya-maya, dumating si Zongliang. Ngumiti siya at tumanggaw nang makita niyang nakatingin sa kanya si Yang Kai, nagsumikap ka nitong mga nakaraang taon. Bumalik ka na at magpahinga ng mabuti. Bahagyang natulala si Yang Kai, at saka lang siya sumagot. Yun lang ba? Oo. Tinapik ni Zongliang ang balikat ni Yang Kai. Ngayon, higit sa 100 Great Passes ang may sariling Purifying Black Ink battleships. Sa hinaharap, hindi na tayo dapat matakot na masira ng Black Ink strength kapag kaharap ang Black Ink clan, at lahat ito ay salamat sa iyo. Tahimik na tumanggo si Yang Kai bago sumandal at nagkalkula ng mga bagay, sa lalong madaling panahon na pagtanto ng mga 7 hanggang 8 taon na ang lumipas. Sa madaling salita, 7 hanggang 8 taon na siyang abala sa plaza na ito. Kahit na ang ilang taon ay walang halaga sa isang Heaven Opening Realm Master, nakakagulat pa rin na mabilis na lumipas ang oras. Bumalik ka sa iyong tirahan. Kamakailan lang ay sumulong ka sa 7th grade, kaya kailangan mong patatagin ang iyong cultivation. Winagawi ni Zongliang ang kanyang kamay at sinabi. Opo, Ginoo. Umalis si Yang Kai. Nang bumalik siya sa compound ni Feng Ying, binuksan ni Yang Kai ang harang at pumasok. Mag-isa siyang nakaupo sa harap ng hagdanan ng balkonahe at biglang nakaramdam ng pagkasilo. Matapos masanay sa abalang buhay, kahit papaano ay para siyang isda sa tubig kapag tahimik at tahimik ang lahat. Hiniling sa kanya ni Zongliang na pagsamahin ang kanyang paglilinang, ngunit hindi siya nagmamadaling gawin iyon. Dahil sa kanyang pagsulong sa 7th grade Heaven Opening Realm, bagamat hindi siya nagkaroon ng oras para maglinang ng maayos, ang espesyal na sitwasyon ng kanyang miniature universe ay naging posible para sa kanyang pamana na patuloy na tumaas. Ngayong lumipas na ang 7 o 8 taon, matagal nang naging matatag ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, pagkatapos suriin ang sitwasyon ng kanyang miniature universe, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Yang Kai. Sa nakalipas na 7 o 8 taon, nakumpleto niya ang higit sa 400 Purifying Black Ink battleships. Bagamat hindi niya kailangang abalahin ang mga materyales para sa universe arrays dahil inihanda ito ng bawat Great Pass, kailangan niyang ubusin ang yellow at blue crystals para masil ang Purifying Light sa bawat Purifying Black Ink battleship. Ang pagtatapos ng 400 Purifying Black Ink battleships ay naubos ang halos 10% ng kanyang yellow at blue crystal stockpile. Bago siya umalis sa 3,000 mundo, hinati niya ang kalahati ng yellow at blue crystal na natanggap niya sa Chaotic Dead Territory para magamit ng High Heaven Palace. Gayunpaman, napanatili niya ang isang napakalaking halaga. Kahit na pagkatapos ng lahat ng trabahong inilagay niya, halos 10% lang ang naubos niya. Bagamat mayroon pa ring malaking halaga ng yellow at blue crystals na natitira, mauubos ang mga ito maaga o huli. Sa panahong iyon, wala nang Purifying Light para sa human race na magagamit sa Black Ink battlefield. Pagdating ng araw na iyon, saan siya makakahanap ng mas maraming yellow at blue crystals? Tumangala si Yang Kai at nakita ang daloy ng liwanag na diretsyong bumagsak patungo sa kanya. Sa sandaling lumiwanag ang ilaw, nahayag ang payat na figure ni Feng Ying. Bumalik ka na. Nagulat si Feng Ying nang makita siya. Tumanggo si Yang Kai. Buti naman nakabalik ka na. Sumama ka sa akin, may ipapakita ako sa iyo na maganda. Sumenya si Feng Ying na may misteryosong ekspresyon. Nakaramdam ng pag-uusisa, gustong itanong ni Yang Kai kung ano iyon,
ngunit tumakbo na si Feng Ying palayo, kaya wala siyang pagpipilian kundi sundin siya. Hindi nagtagal, bumalik sila sa gitnang plaza, at ikinaway ni Feng Ying ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang portal sa kanyang miniature universe ang kumikislap, na sinundan ng isang malaking barkong parang warship na lumitaw sa view ni Yang Kai. Ang barko ay humigit kumulang 100 metro ang haba, 25 metro ang lapad, at tila may 3 antas. Ito ay mas malaki kaysa sa pinakamaliit na mga barkong pandigma, ngunit tiyak na mas maliit kaysa sa pinakamalalaki na nakita ni Yang Kai sa larangan ng digmaan. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yang Kai habang nagtatanong. Ano ito? Ngumiti si Feng Ying. Ito ang Dawn Battleship. Napuno siya ng pagtataka habang nagtanong. Dawn Battleship. Tumango si Feng Ying at nagpaliwanag. Blue Sky Pass ang nagbigay nito sa atin. Ang bawat squad ay may kanya-kanyang warship, at dahil ang Dawn ay isa ring squad, at isang Special Operations Squad, syempre mayroon din tayo ng isa. Nagtanong si Yang Kai. Kaya ba ang warship na ito ay may kakaibang laki? Kailangang mag-accommodate ng 100 katao ang barko ng battalion, kaya dapat mas malaki ito. Isa itong barko para sa isang squad, kaya hindi ito maihahambing sa isang battalion. Sa mga malalaking laban tulad ng nauna, mas ligtas kung sa battalions tayo lilipat kaya naman wala kang nakitang maraming squad warships, paliwanag ni Feng Ying. Tulalo na tumango si Yang Kai. Kaya ganyan yan. Tiningnan niya ito ng may interes. Pagkatapos ng lahat, ito ay pag-aari ng Dawn Squad at itinuturing na isang mahusay na sandata na inilaan sa Dawn Squad ng Blue Sky Pass. Iminuwestro ni Feng Ying sa kanya. Gusto mo bang umakyat at tingnan? Oo, sumakay si Yang Kai sa warship, na sinundan ni Feng Ying. Ang malaking artifact na parang barko ay hindi masyadong malaki dahil ito ay 100 metro lamang ang haba, ngunit hindi rin ito maliit, at mayroon itong lahat ng kinakailangang katangian. Nagulat, sinabi ni Yang Kai. Mukhang kakaiba ang kapangyarihan ng bagay na ito. Ayon sa panimula ni Feng Ying, ang isang squad warship ay nangangailangan lamang ng ilang Heaven Opening Realm Masters upang kontrolin ang kanilang direksyon at bilis sa buong larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang barkong ito ay mayroong 8 offensive array na may napakalakas na array artifact bilang core. 3 6th grade masters lang ang nagtutulungan para mailabas ang kapangyarihan ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master sa tulong ng isang ganoong offensive array. Sa makatuwid, ang 8 arrays ay katumbas ng, at maaaring magpakita, ng kapangyarihan ng 8 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Mayroon ding ilang grand array na nakatuon sa depensa, bawat isa ay may natatanging array cores na nangangailangan ng pinagsamang pagsisikap ng 3 6th grade masters upang mailabas ang defensive strength ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ang warship na ito ay may hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa offensiba at depensiba. Ipinaliwanag ni Feng Ying. Ang mga barkong pandigma ng mga ordinaryong squad ay natural na kakaiba sa isang ito. Nagpunta ako upang hilingin sa isang tao mula sa refining hall na pasadyang gawin ang barkong ito, at lahat ng grand arrays ay espesyal na idinisenyo upang maging angkop dito. Kung mayroon tayong tamang dami ng mga tauhan sa ating barko, ang kapangyarihan na maipapakita nito ay higit na mas malaki kaysa sa karaniwan. Sa ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na kasama natin, makakaharap natin ang isang Territory Lord. Walang humpay na tumango, inulit ni Yang Kai. Mabuti. Mabuti, mabuti. Ito ay kamangha-mangha. Pagkatapos, idinagdag ni Feng Ying. Ngunit ang barkong ito ay nagkakahalaga ng maraming military merit, iyong military merit sa katunayan. Naubos na talaga sila. Ang aking mga military merit. Natigilan si Yang Kai, at biglang naalala na ilang taon na ang nakalipas, hiningi sa kanya ni Feng Ying ang kanyang identity token. Noon, abala siya sa pag-aayos ng universe arrays para sa Purifying Black Ink battleships at tinatakan nito ang Purifying Light kaya ibinigay niya ito sa kanya nang hindi nagtatanong ng anumang tanong. Sa oras na iyon, malamang na may plano na si Feng Ying na gumawa ng napakalakas na barko gamit ang kanyang military merit. Ipinaliwanag ni Feng Ying. Ang Inner Sanctum ay nagbibigay sa bawat squad ng isang barko, ngunit ang barkong iyon lamang ang may pinakakaraniwang configuration. Kung gusto mong baguhin at pagandahin ang iyong squad's warship, kailangan mong gumastos ng military merit para makakuha ng tulong mula sa refining hall. Marshall Pick, Kabanata 4988. Hindi higit sa 3 beses. Sa Black Ink Battlefield, ang military merit ay napakahalaga. Hindi lamang maaaring ipagpalit ng isa ang mga ito para sa mga mapagkukunan ng paglilinang, mga artifact, mga table task, o kahit na mga diskarte, maaari ding humingi ng gabay mula sa makapangyarihang mga masters.
Kung ang isa ay may sapat na military merit, maaari pa nilang hilingin na direktang turuan ng isang old ancestor. Siyempre, ang mga gastos para sa gayong mga pagkakataon ay karaniwang hindi kayang bayaran para sa karaniwang cultivator. Ang isang warship na tulad ng bago kay Yang Kai ay natural na nangangailangan ng napakalaking halaga ng military merit para itayo. Karaniwan, ang bawat squad at battalion ay dahan-daang eco-customize ang kanilang warship upang pinakamahusay na magkasya ang mga miyembro nito. Bukod dito, ang mga miyembro ng squad o battalion ay masaya na ginugol ang kanilang military merit sa mga ganitong bagay dahil ang isang mas mahusay na warship ay magbibigay sa kanila ng mas magandang pagkakataon na mabuhay at gawing mas madali ang pagpatay sa kalaban. Dahil si Yang Kai ay bago sa Blue Sky Pass, syempre hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Gayunpaman, kilalang-kilala sila ni Feng Ying. Si Yang Kai ay ang squad leader ng Dawn, kaya ginugol niya ang kanyang military merit ng hindi kumukumot. Syempre, walang pagtutol si Yang Kai dito at tumango. Mabuti. Ang aking military merit ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa akin, kaya ito ang tamang bagay na gamitin ang mga ito. Bagamat maaaring kailanganin ng iba na ipagpalit ang military merit para sa mga kultibasyon na materyales, hindi niya ginawa dahil mayroon siyang sapat na upang linangin hanggang sa maabot niya ang 8th grade Heaven Opening Realm na may dagdag na natira. Matapos tingnan ito ng ilang beses, biglang naging seryoso si Yang Kai. Pero ano ang gagawin natin sa warship na ito? Itinaboy na ang Black Ink Clan, at hindi ba sinabi na hindi sila babalik kahit 100 taon man lang? Tumawa si Feng Ying. Totoo na ang Black Ink Clan ay umatras, ngunit tiyak na babalik sila, kaya kakailanganin natin itong warship sa oras na iyon. Bukod dito, pagkatapos ng bawat labanan, ang Blue Sky Pass ay magpapadala ng ilang tauhan upang mangolekta ng mga mapagkukunan ng pagtatanim at subaybayan ang mga paggalaw ng Black Ink Clan, na nangangailangan ng paglapit, kung hindi papasok sa teritoryo ng Black Ink Clan. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai at bamulong siya. Kumukuha ng mga cultivation materials at nag-espiya sa Black Ink Clan. Tumango, idinagdag ni Feng Ying. Habang abala ka sa purifying Black Ink battleships, ginagawa ng iba ang mga gawaing ito, sa pangkalahatan kasama ang squads bilang isang unit. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay nakaranas ng malubhang pagkatalo ilang taon na ang nakakaraan at nagpapagaling pa rin. Hanggat ang isang tao ay hindi nakikipagsapalaran ng malalim sa teritoryo ng Black Ink Clan, karaniwang walang panganib. Higit pa rito, kung makatagpo ka ng Black Ink Clansmen habang kumukuha ng mga mapagkukunan, maaari ka pang makakuha ng mas maraming military merit. Hindi napigilan ni Yang Kai na maging sabik, kaya mabilis siyang nagtanong. Nakatalaga ba ang mga gawaing ito sa mga partikular na squad o maaari bang pumunta ang sinuman? Sumulyap sa kanya, agad na alam ni Feng Ying kung ano ang iniisip niya at ngumiti siya at sumagot. Basta mag-a-apply ka, hindi ka tatanggihan. Biglang sinabi ni Yang Kai na may pananabik. Nag-apply na ba tayo? Hindi ba kailangan ka naming hintayin? Pinandilatan siya ni Feng Ying. Sa kommentong iyon, tumango si Yang Kai. Mabuti, napakahusay. Martial Auntie, mag-apply na tayo. Ang ngiti sa mukha ni Feng Ying ay unti-unting nawala bago niya sinabing may pag-aalala. Maaari tayong mag-apply, ngunit hindi ako sigurado kung papayagan tayo ng mga army commander. Subukan natin, kung hindi nila tayo pakakawalan, hahanapin ko ang army commanders at direktang kakausapin sila. Biglang naalala ni Yang Kai ang isa pang bagay. Nga pala, ilang tao na ba ang na-recruit mo para sa ating squad? Kaagad pagkatapos utusan ang Dawn na naitatag, nagsimulang magtrabaho si Yang Kai sa Universe Cave Heavens at Universe Paradises sa labas ng Blue Sky Pass. Nang maglaon, naging abala siya sa purifying Black Ink battleships, kaya wala siyang oras para harapin ang bagay na ito at sa halip ay iniwan ito sa mga kamay ni Feng Ying. Kaya naman, hindi niya alam kung ilang miyembro sila at kung sino sila. Malapit na akong mag-recruit ng mga miyembro. Ipakikita ko sila mamaya para mas makilala natin ang isa't isa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinuro niya ang cabin. Nag-iwan ako ng espasyo sa loob para mag-ayos ka ng universe array, at inihanda ko na ang mga materyales na kailangan, para magawa mo muna iyon. At saka, kailangan mong pangalanan itong warship. Martial Auntie, masyado kang maalalahanin. Inabot ni Yang Kai at kinuha ang space ring mula kay Feng Ying. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis siya, marahil para mag-apply para sa misyon, habang si Yang Kai ay nanatili sa plaza at pumasok sa cabin upang mag-set up ng universe array sa espasyo na natitira para sa kanya. Habang inaayos niya ang universe arrays para sa 400 purifying Black Ink battleships sa loob ng ilang taon, binabaybay na ngayon ni Yang Kai ang isang pamilyar na landas.
Sa loob lamang ng ilang araw, gumagana na ang Warships Universe Array, at binansagan ni Yang Kai ng dalawang malalaking karakter ang bow ng malaking barko. Dawn Light. Pagkatapos ilagay ang barko sa kanyang miniature universe, bumalik si Yang Kai sa lugar ni Feng Ying. Makalipas ang kalahating araw, dumating ang mga miyembro ng Dawn Squad at nakipagkita sa kanya. Sina Shen Ao, Ning Qiji, at Chi Tai Chu ay ang tatlong 7th grade Heaven Opening Realm Masters na lumaban pabalik mula sa Black Ink Clan kasama sina Yang Kai at Feng Ying. Para naman sa iba, May 30th iba pa ang na-enlist. Nang mahirang si Yang Kai bilang leader ng Dawn Squad, inihayag ni Zhongliang sa publiko sa Inner Sanctum na ang sinumang cultivator sa ilalim ng 8th grade Heaven Opening Realm na pinili ni Yang Kai ay maaaring sumali sa kanyang squad, at ang limitasyon para sa squad na iyon ay 50 tao. Sa madaling salita, kung gusto ni Yang, maaari siyang lumikha ng isang squad na may 50 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, sayang ang lakas ng tao dahil hindi na kailangan ng 7th grade Heaven Opening Realm Master na manipulahin ang isang warship. Ang 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay sapat na para sa mga ganoong tungkulin. Kaya, sa ilalim ng maingat na pagsasaalang-alang, bilang karagdagan sa tatlong naunang binanggit ni Yang Kai, hindi na kinuha ni Feng Ying ang anumang 7th grade Masters. Ang iba pang 30 miyembro ay nasa 5th grade at 6th grade. Ang buong pagsasaayos ng Dawn Squad, kasama sina Yang Kai at Feng Ying, ay 5 7th grade Masters, 20 6th grade Masters, at 10 5th grade Masters. Ang ganitong pagsasaayos ay medyo makatwiran. Hindi lamang nito mababawasan ang lakas ng pakikipaglaban ng Dawn, ngunit hindi rin ito sayangin ang mahahalagang yamang tao. Bukod dito, sapat na ang 5 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa koponan upang matiyak ang kakayahan ng Dawn Squad sa pakikipaglaban. Pinananatiling walang laman ni Feng Ying ang natitirang 15 slots para makapag-recruit sila ng mga miyembro na kailangan nila kapag dumating ang mga angkop na pagkakataon. Higit pa rito, lahat ng narito ay isang taong dinala pabalik ni Yang Kai mula sa domain ng Black Ink Clan. Sa makatuwid, medyo pamilyar na sila sa isa't isa. Sa looban ni Feng Ying, isang piging ang inihanda, at ang kapaligiran ay masigla habang ang lahat ay nagpapalitan ng kasiyahan at inumin. Kung hindi dahil sa tulong ni Yang Kai sa pagpapakalat ng Black Ink strength sa loob nila, nagtatrabaho pa rin sila para sa Black Ink Clan at malamang na namatay sa larangan ng digmaan noong huling digmaan. Inisip nila ang tungkol sa kanilang mga laban sa hinaharap, tulad ng kung paano nila papatayin ang Black Ink Clan at ipakalat ang reputasyon ng Dawn Squad sa lahat ng dako. Pagkatapos ng ilang round ng inuman, nagsimulang kumanta ang ilan, na umani ng tagay mula sa iba. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Feng Ying. Inilabas niya ang artifact ng komunikasyon, tiningnan ito, at tumingin kay Yang Kai nang walang magawang ekspresyon. Nang mapansin ang kanyang titig, lumingon si Yang Kai para tingnan siya. Ano iyon? Sinabi ni Feng Ying. Ang ating kahilingan na mag-apply sa isang misyon ay tinanggihan. Agad na tumahimik ang maingay na patio. Nag-uusap lang sila tungkol sa magiging katanyagan ng Dawn Squad, ngunit ngayon ay tinanggihan ang kanilang kahilingan na lumabas sa misyon. Paano nila matutupad ang kanilang mga pangarap kung hindi man lang sila makaalis sa Blue Sky Pass? Sa pangkalahatan, ang mga naturang kahilingan ay hindi tatanggihan. Sa mga taon pagkatapos ng mahusay na labanan, hindi mabilang na mga squad ang aalis sa Great Pass para pumunta sa mga misyon. Hanggat sila ay handa, ang kanilang mga aplikasyon ay tatanggapin. Pagkatapos ng lahat, ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo sa Blue Sky Theater at ngayon ay abala sa pagpapagaling. Hanggat sila ay nag-ingat ng husto at hindi gumala ng napakalalim sa teritoryo ng Black Ink Clan o nakatagpo ng malakas na kaaway ng hindi sinasadya, hindi sila malalagay sa anumang panganib. Gayunpaman, alam ng lahat na ang dahilan kung bakit tinanggihan ang kahilingan ng Dawn Squad ay dahil kay Yang Kai. Noong nakaraang digmaan, ang Army Commanders ay hindi nang ahas na hayaang malayang makatapak si Yang Kai sa larangan ng digmaan, ngunit siya ay umiwas at nag-iisa sa buong sitwasyon, na pinilit si Zhongliang na humiram ng mga tropa sa iba pang 3 hukbo. Bagamat ang isang serye ng mga maswerteng pagkakataon ay nagpahintulot sa kanila na ilantad ang pahingahan ng Royal Lord at tinulungan sila sa pagkamit ng isang mahusay na tagumpay, iyon ay isang random na laban lamang ng magandang kapalaran, hindi isang maingat na binalak na diskarte. Gaano karaming mga maswerteng pagkakataon ang maaaring magkaroon ng isang tao? Ang Army Commanders at ang iba pang mga nakatataas ay hindi nadama na ligtas na pinabayaan si Yang Kai na umalis sa Blue Sky Pass. Kung magkakaroon sila ng pagkakataon, hindi nila gugustuhin na makaalis ng isang hakbang si Yang Kai sa labas ng Inner Sanctum.
Habang tumahimik ang karamihan, ininom ni Yang Kai ang kanyang baso ng alak sa isang lagok at malamig na bamantong hininga. Ganoon din ang inaasahan ko. Ihaharap ko ang aking kaso sa mga army commander. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumayo siya at lumipad sa langit. Makalipas ang ilang sandali, sa harap ng opisina ni Zhong Liang, diretsong bumaba si Yang Kai mula sa itaas. May nagbabantay sa pinto at pinigilan si Yang Kai. Ipinaliwanag ni Yang Kai ang kanyang intensyon at hiniling sa gwardya na iulat ang kanyang pagdating kay Zhong Liang. Ilang sandali pa, lumabas ang gwardya, kinuyam ang kanyang kamao, at sinabing, "Brother Yang, abala ang army commander sa ngayon at walang makikitang bisita." Nakakunot ang noo, nagtanong si Yang Kai. Kailan matatapos ang army commander? Umiling ang gwardya at sumagot. Hindi ko alam. Bakit hindi ka bumalik at maghintay? Tumingin ng malalim si Yang Kai sa bulwagan sa harapan niya, nag-isip sandali, at pagkatapos ay tumanggo. Sige, maraming salamat. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Sa loob ng bulwagan, nakaupo si Zhong Liang sa likod ng mahabang mesa habang nakikita ang sitwasyon sa labas gamit ang kanyang divine sense. Wala na si Yang Kai, ngunit ang direksyon na kanyang nilisan ay tila hindi ang daan pabalik sa tirahan ni Feng Ying. Tila ito ang daan patungo sa punong tanggapan ng Eastern Army. Dahil alam niyang malamang nahahanapin ng brat si Ding Yao pagkatapos na hindi siya makita, bahagyang ngumuso si Zhong Liang at kumuha ng artifact ng komunikasyon para magpadala ng mensahe kay Ding Yao. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Yang Kai sa opisina ni Ding Yao at hiniling na makita siya, ngunit hindi man lang pumasok ang bantay doon para ipaalam kay Ding Yao. Sa halip, sinabi ng guard kay Yang Kai na wala si Ding Yao sa Blue Sky Pass at hindi niya alam kung saan siya nagpunta o kung kailan siya babalik. Hindi nakaimik si Yang Kai. Hinanap niya si Zhong Liang, ngunit hindi niya ito makita dahil abala ang huli, at ngayon ay hindi niya mahanap si Ding Yao dahil nasa labas siya. Nagsimulang maghinala si Yang Kai na hindi rin niya makikita ang dalawa pang army commander. Gaya ng inaasahan ni Yang Kai, nang puntahan niya sina Liang Yulong at Shen Tumo, sinabi rin ng mga bantay sa kanilang pintuan kay Yang Kai na wala sa inner sanctum ang army commanders, at ang kanilang kinaroroonan at petsa ng pagbabalik ay hindi alam. Sa puntong ito, alam ni Yang Kai na sadyang iniiwasan nila siya, at hindi nila siya bibigyan ng anumang pagkakataon na makilala sila. Ang realisasyong iyon ay nagpagalit kay Yang Kai, at naisip niya na ang mga panlilinlang na nilalaro ng apat na matandang iyon ay masyadong walang kahihiyan. Naka-shoutout sa lahat ng direksyon, wala siyang choice kundi bumalik sa kanyang tirahan. Kinabukasan, hiniling ni Yang Kai na makitang muli si Zhong Liang, ngunit nabigo pa rin siya. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Yang Kai si Zhong Liang sa pangatlong pagkakataon at sinabihan lang ng gwardya doon na umalis na rin si Zhong Liang sa Great Pass. Galit na galit si Yang Kai na isip niyang sisabog na siya. Pagkaraan ng mahabang panahon na magtagal sa harap ng pinto, sa wakas ay nanggigigil ang kanyang mga ngipin, ibinuka ang kanyang bibig, at sumigaw. Army Commander, hindi ako gagawa ng mga bagay ng higit sa 3 beses. Dahil hindi mo na ako makikita pagkatapos kong hilinging makipagkita sa iyo ng maraming beses, kukunin ko na ang aking mga tauhan ngayon at iiwan ang pass.